Roger, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo sa anak nating si Emily? Walang hiya ka? Dapat hindi na kita pinagkatiwalaan eh. Sabi ko na nga ba, tama yung mga hinala ko tungkol sa'yo. Wala kang kwentang lalaki, lumayas ka dito. Wika ng babaeng si PB nang maabutan niya ang kanyang asawa at sarili nilang anak na si Emily na magkatabi sa kama. PB, magpapaliwanag ako. Mali ka nang iniisip. Saad naman ng lalaking si Roger, ngunit wala nang balak pang makinig si Emily. Agad siyang lumapit sa kama at kinuha ang 13 anyos nilang anak na si Emily. Pagkatapos ay lumabas na siya sa kwarto. Sinara niya ng malakas ang pinto na nagdulot para magkaroon ng malakas na kalabog. Samantala naiwan na lamang si Roger na mag-isa. Hindi alam kung ano ang gagawin. 7 taon na ang nakalilipas ay hindi ganito ang sitwasyon ng pamilyang binuo ni Roger at PB. Sa katunayan yan ay masaya silang nagsasama hanggang sa isilang ang kanilang anak na si Emily. Bata pa sila noong ikasal sila, kaya naman hindi nila alam ang gagawin noong magkaanak sila. Pakiramdam nila ay masyado pa silang bata para sa ganitong responsibilidad. Pero sa katunayan yan, tama naman ang edad nila para bumuo ng sariling pamilya. Sadyang hindi lang sila sanay pareho sa hirap. Si PB kasi ay nagmula sa isang mayamang angkan, kaya naman mula pagkabata nito ay nasanay na siya sa luho. Samantala, si Roger ay anak ng isang general. Respetado ang tatay niya, kaya naman mula pagkabata ay nare-respeto na rin siya ng mga tauhan ng general niyang tatay. Matagal ng pangarap ni Roger na maging isang sundalo at sundan ang yapak ng tatay niya. Ngunit nang makilala niya si PB ay nagbago ang ikot ng mundo. Papasok na sana siya sa military noon nang makilala niya si PB. Isa itong magandang babae. May kulay brown na mga mata, maputi at parang pangmodelo ang tangkad nito. Tila ba naranasan ni Roger sa kauna-unahang pagkakataon ang sinasabi sa mga libro na love at first sight. Kaya naman, hindi niya nasinayang pa ang pagkakataon. Agad niyang nilapitan ang dalaga. Tinanong kung ano ang pangalan nito. Pasensya ka na sa istorbo ha, pero kasi napansin ko na mag-isa ka lang dito. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Diretsahang tanong ni Roger sa nakaupong si PB. Oo, may hinihintay lang kasi ako. I'm PB. Saad naman ang babae. Ay, pasensya ka na. Boyfriend mo ba yung hinihintay mo? Pagtatanong pa ni Roger. Hindi. Nihintay ko yung mga kaibigan ko, dito kasi kami magkikita. Sagot naman ni PB. Sa mga pagkakataong ito ay sobrang natuwa si Roger dahil tamang-tama lang ang timing para sa kanya. Nakilala niya si PB na wala itong nobyo. Pero ang problema, papasok na siya sa military kinabukasan. Kaya naman kailangan niyang magdesisyon. Kung gugustuhin niya pang makilala si PB ay hindi siya pwedeng pumasok sa military. At sa uli, sinaway niya nga ang utos ng kanyang tatay na general. Hindi niya pinagpatuloy ang kanyang pagiging isang sundalo, pero hindi naman ibig sabihin nun ay papatayin niya na ang kanyang pangarap. Sadyang may mga tao lang talaga tayong makikilala na magpapabago sa mga desisyon natin sa buhay. At nakilala na nga ni Roger ang taong iyon. Noong unang araw na makapag-usap sila, ay agad niyang kinuha ang numero ni PB para makahanap siya ng pagkakataon na makausap ito. Pero tulad ng inaasahan ay hindi nagustuhan ng tatay niyang general ang kanyang naging desisyon. Sampal ang inabot niya sa kanyang tatay na si Anthony nang ipagpaalam niya ang kanyang desisyon. Punyeta ka? Hindi kita pinag-aaral ng ganito katagal? Roger, baka nakakalimutan mo. Hindi kita pinag-aaral ng ganito katagal para suwayin mo lang yung mga gusto ko. Habang nasa pamamahay kita, susundin mo ang mga sinasabi ko. At kasama na rin doon yung pagpasok mo sa military. Naintindihan mo? Seryosong saad ng tatay niya sa kanya. Pero pinaglaban ni Roger ang kanyang kagustuhan. Dad, pagbigyan niyo na lang po muna ako kahit 1 o 2 taon lang. Pinapangako ko naman po na magiging sundalo ako. Maglilingkod po ako sa bayan natin katulad ng ginawa ninyo pero sa ngayon, gusto ko lang po munang magpahinga. Pangit naman po na papasok ako sa militar nang hindi po ako totoong handa. Pagpapaliwanag ni Roger. Wala naman nang nagawa si Anthony
kaya tinalikuran niya na lamang ito at pinaalis sa kanyang kwarto. Kahit na may higpit na tatay si Anthony, ay kahit papaano naiintindihan niya naman ang kagustuhan ng kanyang mga anak, taliwas sa pinapakita niyang katigasan ng loob kapag kaharap sila. Alam ito ni Roger na may tinatagong lambot sa puso ang kanyang tatay. Nang dahil sa pagpayag ni Anthony sa kanyang anak na hindi na muna mag-aral sa military, ay nagkaroon ng pagkakataon si Roger na makilala pa ng gusto si PB. Hindi nga nagtagal ay naging magkasintahan sila, hanggang sa ipakilala na ni Roger si PB sa kanyang mga magulang. Kaya naman pala, hindi gustong mag-aral nitong si Roger sa military. Ganito naman pala kaganda yung pumigil sa kanya. Pabirong wika ng tatay ni Roger na si Anthony nang ipakilala ni Roger si PB sa kanya. Naku, pasensya ka na dito kay Anthony ha. Palabiro lang talaga to sa magagandang mga babae. Pagsingit naman ng nanay ni Roger na si Imelda. Naging malapit ang pamilya ni Roger sa babaeng si PB. Kaya naman kahit nasa edad 18 pa lamang sila, nakuha na nila ang basbas ng isa't isa sa kanilang mga pamilya, kung saan ay tuluyan na silang nagpakasal. Pinangako naman ni Roger sa kanyang ama na sa oras na ikasal at mag-isang dibdib na sila ni PB ay doon lamang siya papasok sa military para ipagpatuloy rin ang pangarap ng tatay niya para sa kanya at pangarap niya rin na makapaglingkod sa bayan. Siyempre, sino ba namang asawa ang gugustuhin na mapalayo sa kanya ang kanyang minamahal? Kaya naman, hindi naging madali para kay PB na tanggapin na kalaunan ay aalis din si Roger sa kanila. Pero dahil sa pagmamahal sa kanya ng lalaki, ay pinagpauna muna ni Roger na makabuo sila ng isang masayang pamilya. Nagtrabaho muna si Roger sa kanyang tatay bilang assistant. Samantala, hindi nga rin nagtagal ay nabuntis na si PB. Nagkaroon sila ng isang magandang anak na pinangalanan nilang Emily. Ano Roger? Hindi pa ba ito sapat na rason para hindi ka umalis? Pangungumbinsi ni PB sa kanyang asawa na si Roger habang buhat-buhat at pinapakita ang kanilang anak na si Emily. Tinitigan naman ng mabuti ni Roger ang kanyang anak. Mahilig sa bata si Roger, kaya naman sa tingin niya ay sa ngayon tatalikuran niya muna talaga ang kanyang pangarap at sasamahan si PB na palakihin ang kanilang anak bilang isang masayang pamilya. Ngunit nang tumuntong na sa ika-6 na taong gulang si Emily, doon na napagdesisyonan ni Roger na ipagpatuloy ang kanyang pangarap na magsilbi sa bayan. PB, alam mo naman na matagal ko nang pinangako sa tatay ko na magiging sundalo ako. Sabi ko nga, pag kinasal tayo tsaka lamang akong papasok sa military. Pero lahat ng yun binaliwala ako para sa inyo. Pero sa ngayon, pasensya ka na PB. Malaki naman na si Emily. Kailangan kong gawin to. Pakiramdam ko ito yung purpose ko sa buhay, ang makapaglingkod sa bayan. Sana sa ngayon ay naiintindihan mo na ako. Pagpapaliwanag ni Roger sa kanyang asawa. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ni PB na hindi pa rin nawawala sa isipan ni Roger ang maging isang sundalo. Kahit pa binigyan na siya nito ng isang masayang pamilya. Nagkaroon na nga sila ng isang anak. Bakit Roger? Ano pa bang hinahanap mo? Bakit ba gustong gusto mong maglingkod sa bayan? Ayaw mo bang paglingkuran yung pamilya mo naman? Piliin mo naman kami Roger. Sa buong panahon ng magkasama tayo, lagi na lang pagsusundalo ang bukang bibig mo. Dapat pala, hindi mo na lang ako nakilala kung sasaktan mo lang ako ng ganito. Sagot naman ni PB. Mahal, alam mo naman na sa loob ng 8 taon nating pagsasama ay kayo ang pinili ko ng anak ko. Pero ngayon gusto ko namang piliin yung sarili ko. Gusto ko namang gawin kung ano talaga yung magpapasaya sa akin. At yun ang makapaglingkod sa bayan. Sana naman ngayon ay naiintindihan mo na ako. Hindi ko gagawin to kasi gusto kong iwan ko kayo. Pero gusto kong gawin to para wala akong pagsisihan sa pagtanda ko. Kung pwede lang isama ko kayo sa lahat ng gusto kong gawin sa buhay ay gagawin ko. Pero masyadong delikado sa pupuntahan ko. Hindi ko kayang magdala ng pinaka-importanting mga tao sa buhay ko para mapahamak sila. Pasensya ka na PB pero sa ngayon wala nang makakapigil sa akin. Tulungan mo na lang akong ipaliwanag to sa anak nating si Emily. At para maging magaan din ang lahat. Patuloy na wika ni Roger. Napatalikod na lamang si Emily at mahinang umiyak. Hindi niya talaga kaya na mawala ang kanyang asawa sa kanya. Pero pinangako naman ni Roger na babalik din siya
at hindi niya malilimutan na magpadala ng liham. Sa huli, nasunod nga ang kagustuhan ni Roger at sa tulong ng kanyang ama ay agad siyang nakapasok sa military kung saan ay kailangan niyang mag-training dito ng 6 na buwan bago ipadala sa Syria. Sa buong panahon na ito, ng pag-alis ni Roger ay sobrang nag-aalala si PB sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanyang asawa. Pero gumagaan naman ang loob niya sa tuwing nagpapadala ito ng liham sa kanila linggo-linggo. Pero kung minsan ay umaabot ng 1 buwan bago dumating sa kanila ang liham. Noong mga panahon kasing ito, hindi pa uso ang makabagong teknolohiya kung saan ay pwede kang magpadala ng mensahe kahit saan. Kaya naman kinikailangan ni PB na maghintay para sa mga sulat na darating sa kanya mula sa kanyang asawa. Hanggang sa isang araw, may hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sumapit na kasi ang huling linggo ng buwan, kung saan ay madalas nagpapadala si Roger ng liham para sa kanyang pamilya. Pero sa pagkakataong ito, ay wala silang natanggap. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan, at ang buwan ay naging taon. Tuluyan nang hindi nagpadala ng mensahe o liham ang asawa niyang si Roger sa kanya. Kaya naman naging desperado si PB. Pinuntahan niya ang tatay ni Roger na si Anthony upang tanungin kung ano bang nangyari sa kanyang asawa. Ngunit maging si Anthony ay walang kasagutan dito. Pasensya ka na PB, pero hanggang sa ngayon, wala pa rin akong balita tungkol kay Roger. Ang huling alam ko lang ay pinadala sila sa misyon. Sana naman ay walang nangyaring masama sa kanya. Pero kapag nagkaroon ako ng balita, sasabihin ko kagad sa'yo, huwag kang mag-alala. Pagpapaliwanag ni Anthony. Pero hindi ito ang mga salitang gustong marinig ni PB. Hindi maaari. Ang ibig mong sabihin, may nangyaring masama kay Roger? Bakit ba kasi? Huwag niyo akong masamain, pero bakit ba kasi may pamilya na si Roger pero pinipilit niyo pa siyang maging sundalo? Tapos ano ngayon? Ibabalita niyo sa akin na may nangyaring masama sa kanya? Paano naman ako? Paano naman yung maliit naming anak? Alam mo pa? Sinasabi ko na to sa'yo ngayon ha. Kapag may nangyaring masama kay Roger, ikaw ang kauna-unahang tao na hindi ko mapapatawad. Sana naiintindihan mo yun. Seryosong saad ni PB bago tuluyang lumabas sa opisina ni Anthony. Samantala hindi naman na nakapagsalita pa ang general na si Anthony. Bagkos ay naiintindihan niya ang galit na nararamdaman ni PB para sa kanya. Kaya naman ginawa niya na lamang ang lahat para makontak ang kanyang anak at para makahingi na rin ng balita sa kanya mula sa lugar kung saan siya na destino. Pero sa kasamang palad, matagal na panahon na walang naging balita para kay Roger. Kaya naman napilitan si PB na magpalaki ng sarili nilang anak. Nagtrabaho si PB bilang isang waitress sa isang restaurant para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang anak na si Emily na ngayon ay unti-unti nang lumalaki. 3 taon makalipas simula nang hindi na bumalik si Roger mula sa kanila, ay unti-unti na rin nakapag-adjust ang dalawa. Pero pinangako pa rin naman ni PB na hindi siya maghahanap ng iba hanggat wala siyang nababalitaan tungkol sa kanyang asawa. Kaya naman, tinuon niya na lamang ang buong atensyon niya sa kanyang anak. Sinisiguro naman ni PB na magkakaroon siya ng oras para sa kanyang anak na si Emily. Ayaw niyang maramdaman ito na wala siyang tatay. Pero salamat na lamang dahil kasama ni PB si Roger noon na magpalaki kay Emily, kaya naman naaalala pa rin ni Emily ang kanyang tatay kahit 3 taon niya na itong hindi nakikita. Emily, papasok na muna ako. Pakisigurado na lang malalak mo tong bahay mamaya pag alis mo ha. Pakihugasan na rin yung mga pinggan dyan. At pagka uwi ko, siguraduhin mo lang nandito ka na. Ayaw ka magbubulak-bulbulak-bul ka pa. Seryosong bilin ni PB sa kanyang anak bago siya pumasok. Hindi naman na sumagot si Emily at tumango na lamang sa kagustuhan ng kanyang nanay. Hindi maintindihan ni Emily kung bakit sumasama ang loob niya sa kanyang nanay. Iniisip niya na baka kasi ay lumaki siya na walang tatay. Nangungulila siya sa pagmamahal ng isang ama. Hindi naman kaya ay sumasobra lang talaga sa pagiging istrikto ang kanyang nanay na si PB sa kanya. Gusto niyang intindihin kung bakit ganito ang ugali ng nanay niya. Hindi naman talaga kasi madali ang naranasan nilang dalawa. Iniwan siya ng kanyang tatay at ngayon ay wala silang balita dito. Kaya naman, sobra itong naging istrikto sa kanya. Nakakalungkot lang para sa bata na maraming mga bagay bilang isang batang babae ang hindi niya naranasan.
9 years old na siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang maraming mga kaibigan. Ang tanging kaibigan niya lamang ay ang kanilang aso, na isa rin sa mga nangungulila sa pagkawala ni Roger. Gunter, bakit kaya ganun sa akin si Mama? Bakit parang ayaw niya na maging simple akong bata? Gusto ko lang naman maglaro sa tuwing uuwi ako sa school eh. Pero lagi niya akong kinukulong dito sa kwarto kapag aalis siya. Kapag uuwi ako sa school, hindi man lang ako makalabas ng bahay. Malungkot na tura ni Emily habang kinakausap at hinihimas ang kanyang alagang aso na si Gunter. Tinititigan naman siya ni Gunter na para bang naiintindihan siya nito. Ano kayang mangyayari kung lumaki ako na nandito si Papa? Lagi kasing sinasabi sa akin ni Mama na magkaugali daw kami ni Papa. Ibig sabihin, gusto rin laging maglaro ni Papa, no? Dagdag pa ni Emily habang niyayakap ang kanyang alaga. Ay, saglit lang Gunter ha. Nutusan pala ako ni Mama na maghugas ng pinggan. Mamaya na lang ha, bibigyan kita dog food mamaya. Saad niya sa aso bago tuluyang tumayo. Habang naghuhugas ng pinggan, hindi mapigilan ng batang si Emily ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya maintindihan kung bakit siya umiiyak. Sa musmos na gulang niya kasi, wala siyang alam na nakakaramdam na pala siya ng depression. Pakiramdam niya ay hindi siya nagiging malaya bilang isang bata. Gusto niyang maglaro sa labas, madungisan katulad ng ibang mga kalaro niya, at magkaroon ng crush na lalaki. Pero lahat ng yun ay pinagbawalan ng kanyang nanay. Maging sa pagkain ay stricto din ng nanay niya. Hindi siya pwedeng kumain ng mga fast food o yung mga pagkain na hindi healthy para sa kanya. Kaya naman sa bahay ay laging gulay at isda lamang ang kanilang inuulam. Ano kayang lasa ng Chicken Joy? Masarap kaya yun? Laging kinikwento sa akin ng kaibigan ko na si Sarah na masarap daw yun eh. Bulong ni Emily sa kanyang sarili habang mag-isang naguhugas ng pinggan sa kanilang bahay. Napakarami niya pang gustong gawin bilang bata at pakiramdam niya ay ninanakaw ito lahat ng kanyang nanay. Lumipas pa ang 2 taon, wala pa rin silang natatanggap na balita tungkol sa kanyang tatay na si Roger. Kaya naman, laging galit si Phoebe kung makipag-usap sa kanyang bayanan na si Anthony. Pa, kayo naman talaga may dahilan nito eh. 5 taon nang nawawala si Roger tapos sasabihin niyo sa akin magpasa hanggang ngayon? Wala pa ring balita sa kanya. Anong gusto niyong isipin namin? Tanggapin na lang natin na patay na siya? Ganun ba yun? Hindi ko naman kayang gawin yun pa. Ang liit-liit pa ni Emily. Ang bata-bata niya pa para mamatayan ng tatay. Gawin niyo naman ang lahat para mahanap si Roger. Dismayadong saad ni Phoebe habang kinakausap ang kanyang biyanan na si Anthony. Pasensya ka na Phoebe pero sa ngayon, pwede na natin siyang makonsiderang patay na. At kung gusto mo magpakasal sa iba, masakit man para sa akin pero ayon sa batas malaya ka nang gawin yun. May klingtura naman ni Anthony. Pa, hindi mo maintindihan yung gusto ko. Ang gusto ko, mahanap ko yung anak mo, mahanap ko yung asawa ko, mahanap ko yung tatay ng anak ko. Paglulupasay naman ni Phoebe habang napapaluhod na sa kaiiyak. Nilapitan siya ni Anthony. Alam ko na all these years, naging mahirap sa'yo yung pagkawala ni Roger. Alam ko na galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Pero nawalan din ako ng anak Phoebe at pareha lang tayong nararamdaman na sakit. Kung alam ko lang na ganun yung mangyayari sa kanya, edi sana hindi ko na siya pinilit pa na maging sundalo. Pero kasi ramdam ko kay Roger na nagliliyab yung puso niya na makapaglingkod sa bayan. At isa ito sa mga sakripisyo niya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya nabuhay. Kilala ko si Roger mula pagkabata niya. Kung mamamatay siya para sa bayan, and so be it. Ayun yung pangarap niya. Pagpapakalma ni Anthony. Pero hindi ito gumana kay Phoebe. Ay ibig mo sabihin mas mahalaga pa tong bayan na to kesa sa pamilya niya? Gusto mong gumaan yung loob ko na isiping namatay siya para sa bayan niya at iniwan kaming nagdudusang pamilya niya? Anong klaseng tatay ka? Saad ni Phoebe at tuluyan ng lumabas sa opisina ni Anthony. Samantala, ito naman ang kauna-unahang pagkakataon na umiyak si Anthony simula noong mawala ang kanyang anak na si Roger. Maski siya ay hindi niya matanggap na hindi na babalik pa si Roger. At ayon sa batas, kinokonsidera na itong patay na.
Nang makauwi si PB sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang kanyang anak na may mga kasama doon. Kaya naman agad niya itong kinompronta. Emily, sino yung mga kasama mo? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin na magpapapunta ka pala ng mga bisita mo dito? Seryosong saad ni PB sa kanyang anak na nakaupo noon sa sala. Kaya naman dinala ni Emily ang nanay niya sa kwarto upang pribado silang mag-usap. Mama, mga kaibigan ko sila sa school. Sabi nila gusto daw nila akong ayaing lumabas pero bawal ako, diba? Kaya inaya ko na lang sila dito sa bahay para dito kami maglaro. Malungkot na saad ni Emily. Pero mainit ang ulo ni PB. Dahil sa naging usapan nila ni Anthony kaya naman si Emily ang napagbuntungan niya. Sa susunod, kung magdadala ka ng bisita mo dito, ihanda mo na yung mga gamit mo para lumayas ka. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Kailan ka pang hindi naging disenteng babae ha? Magdadala ka ng mga lalaki dito? Mama, hindi naman puro lalaki yun ha. Dalawa lang naman lalaki dun. Pagtatanggol ni Emily sa kanyang sarili. Pero laking gulat niya nang bigla siyang sampalin ng nanay niyang si PB. Aba, sumasagot ka na? Kailan pa kita tinuraang maging bastos sa akin? Habang nasa pamamahay kita, ako ang susundin mo. Ilang beses na kitang sinabihan na hindi ka pwedeng magpapasok ng kahit na sinong lalaki dito, diba? Bakit hindi ka nakikinig? Sa susunod na magpapapunta ka ng bisita mo dito, ihanda mo na yung mga damit mo para lumayas, naintindihan mo? Pasigaw na wika ni PB sa kanyang anak. Sa sobrang lakas ng kanilang usapan, ay hindi ito maiwasang hindi marinig ng mga kaibigan ni Emily. Kaya naman paglabas ni Emily sa kwarto, ay nakapila na ang kanyang mga kaibigan para magpaalam sa kanya. Emily, parang bad timing siguro to. Sa susunod na lang tayong maglaro, parang galit yung mama mo sa amin eh. Saad ni Marcus na isa sa mga kaibigan ni Emily. Napayuko naman si Emily. Pasensya na kayo ha. Medyo bad mood kasi si mama. Sa susunod na lang tayo maglaro, sige. Malungkot na pagpapaalam ni Emily. Sobrang hirap para sa kanya na wala siyang makakalaro dahil sa ugali ng kanyang nanay. Pero dahil bata pa siya, hindi niya kayang maipagtanggol ng tuluyan ng kanyang sarili sa nanay niya. Wala pa siyang kakayanan na maitama ang mga maling pag-uugali at pagpapalaki sa kanya ni PB. Sa ganitong mga pagkakataon ay hindi maiwasang isipin ni Emily kung paanong naiiba ang buhay niya kung sana ay nandun lamang ang kanyang tatay na si Roger. Dahil sigurado siya na ito ang masusunod sa kanilang bahay. Pero wala naman siyang mapapala kung iisipin niya yon. Maging si Emily kasi ay hindi na umaasa na babalik pa ang kanyang tatay. Tinanggap na lamang ng bata na mabubuhay siya bilang miserableng anak ni PB. Pero lahat ng ito ay tuluyang magbabago 2 taon makalipas o 7 taon makalipas nang mawala si Roger. Dahil laking gulat na lamang nila ng isang araw ay biglang tumunog ang doorbell ng bahay nila. Emily, pagbuksan mo muna yung pinto doon, di pa ako tapos sa mga labahin ko eh. Utos ni PB sa kanyang anak na si Emily. Agad namang binaba ni Emily ang kanyang ballpen at tumigil sa paggawa ng kanyang assignment. Pagkabukas niya ng pinto, ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Isang malaking lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng uniforme ng isang sundalo. Emily, ikaw na ba yan? Saad ni Roger nang makita ang kanyang anak na ngayon ay 13 anyos na. Papa? Nanlalaki ang mga mata ni Emily nang makita ang kanyang tatay na si Roger. Oh Emily, ako to, papa mo. Saad nito sabay yakap sa kanyang anak. Nasaan si PB? Nasaan yung mama mo? Agad na tanong ni Roger habang tumitingin sa paligid upang hanapin ang kanyang asawa. Nasa loob po si mama. Kaya naman nagmamadaling pumasok si Roger sa loob. Hindi niya na nahubad pa ang kanyang sapatos. Doon niya nakita si PB na naglalaba ng mga damit sa likuran ng bahay. PB! Sigaw ni Roger. Agad namang napatingin si PB at mahahalata sa ekspresyon ng mukha niya na tila ba nakakita siya ng multo. Roger! Buhay ka! Saad ng babae habang unti-unting naglalakad palapit sa kanyang asawa. Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Dagdag na tanong naman ito. Habang hindi siya makapaniwala ay doon niya napagtanto na nakasaklay si Roger at nakita niya rin na putol na ang isang paa nito. Mahabang kwento pero
Masaya akong nakita ko na ulit kayo. Hindi ko akalain na magkikita pa tayo sa totoo lang. Saad ni Roger at pilit na lumapit sa kanyang asawa upang yakapin at halikan nito. Pero laking gulat niya nang iwasan siya ni PB. Teka lang Roger, kailangan mo munang magpaliwanag. Seryosong saad ni PB. Wala namang magawa si Emily kundi tumayo lamang sa gilid at pagmasdan ng kanyang mga magulang na muling magkita. Maya-maya pa ay naupo na sila sa sala para pag-usapan kung ano nga bang nangyari kay Roger. Alam kong mahirap paniwalaan, pero kala ko mamamatay na ako. Nasabugan yung buong grupo namin ng isang bomba habang nagsasagawa kami ng isang misyon. Pagkatapos nun, ang dilim ng buong paligid. Halos wala akong maalala. Nagising na lang ako na nasa kuta na pala ako ng mga kalaban ko. Taliwas sa iniisip ko. Mababait naman sila. Sadyang may mga gusto lang silang ipaglaban. At yung nakita nila na nasaktan ako dahil sa pagsabog, tinulungan ako ng sarili naming mga kalaban. Dinala nila ako sa kuta nila. Pero dahil wala namang doktor na marunong doon, sila lang ang gumamot ng sugat ko. Pinaliwanag sa akin ng isa sa kanila na wala na akong paa nung natagpuan ako. Kaya naman ginamot nila ako hanggang sa kanilang makakaya. Paunang pagpapaliwanag ni Roger. Pero hindi naman kumbinsido dito si PB at pakiramdam niya ay may tinatago sa kanya ang kanyang asawa. Bakit 7 taon kang nawala? Kung naligtas ka naman pala ng mga kalaban niyo. Napayuko si Roger. Kasi niligtas nga nila ako pero gusto nila akong gawing bihag. Masyado na akong maraming impormasyon na nalalaman tungkol sa kanila at hindi nila kaya na pakawalan na lamang ako ng ganun-ganun na lang. Kaya naman, sa loob ng 7 taon binihag nila ako. Pinagmamasdan ang bawat mga kilos ko. Ramdam ko sa kanila na hindi naman sila ganoon kasasamang mga tao. Sadyang hindi lang nila kayang isugal ang kalayaan nila para sa isang sundalo na katulad ko na mortar nilang kaaway. Pasalamat na lamang talaga ako at may mga naging kaibigan ako doon sa loob. Tumira din ako sa isang bahay ng isang byuda at pagkatapos, ganun yung naging buhay ko. Tinutulungan ko yung mga rebelde na mag-training at kung paano yung tamang paghawak ng baril para sa mga batang rebelde. Mabigat para sa akin pero yun lang ang paraan. Yun lang ang paraan para makalabas ako ng buhay doon at makita ko pa kayo. Sa awa ng Diyos, nagawa ko naman. Pagpapaliwanag ni Roger. Ngunit napatigil siya sa pagsasalita nang makita ang seryosang ekspresyon ng kanyang asawa na si PB. Bakit? May problema ba? Pagtatakang tanong ni Roger. Ibig mong sabihin tumira ka sa bahay ng iba? Tumira ka sa bahay ng babae? Wika nito nang nakataas ang kilay. Oo, tumira ako sa isang byuda. Wala siyang asawa pero may 3 siyang mga anak. Pero huwag kang mag-alala, wala naman akong ginawang masama. Sadyang, yun lang yung bahay na pwede kong matulugan. At mabait naman sila sa akin. Naging magkaibigan kami ng biyutang yun pero walang nangyaring kakaiba sa amin, maniwala ka. Pagpapaliwanag ni Roger pero hirap si PB na paniwalaan ito. Sigurado ka Roger? Sa loob ng 7 taon? Sa tingin mo iisipin ko na hindi ka naghanap ng babae doon? Sa tingin mo maniniwala ako? Ngayon pa lang umamin ka na kung niloko mo ako para matapos na kagad natin tong relasyon na to. Na kung tutuusin naman, matagal naman na sanang natapos, di ba? Simula nung pinaglaban mo na gusto mong maging sundalo at iwan kami. Patuloy na panunumbat ni PB. Napayuko si Roger dahil ayaw maniwala sa kanya ni PB. Inabot niya ang kanyang saklay at dahan-dahan na lumapit sa kanyang asawa ng nakaluhod. Mahal, pinapangako ko sa iyo sa harap ng anak natin na hindi ako nagloko. Ikaw lang yung una at huling babae na mamahalin ko. At hindi ko yun magagawa sa iyo lalo na sa anak nating si Emily. Pakikiusap ni Roger. Pero tila ba ibang PB na ang nasa harapan niya. Hindi na ito yung PB'ng iniwan niya 7 taon na ang nakararaan. Masyado nang maraming nangyaring pagsubok sa buhay ni PB. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit naging ganito na siya katigas. Sige, kung yan yung ipaglalaban mo, maniniwala ako. Pero wag mo na sana ang hilingin pa na mabalik pa sa dati ang lahat. Simula nung umalis ka, hindi na naging normal ang pamilya na to.
kaya wag mo nang ipilit yung mga bagay-bagay pa. Tumayo si PB at dumiretso na sa kwarto. Naiwan naman si Emily at Roger na nakaupo sa sala. Saglitang nag-usap ang mag-ama. Kinamusta ni Roger kung ano ang naging buhay ng kanyang anak sa loob ng mahabang panahon na nawala siya. Pero nabakas kagad ni Roger sa kanyang anak na malaki ang problema nito. O bakit? Okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ni Roger habang inihimas ang likod ng anak niya. Okay lang naman po pa. Malungkot na saad ni Emily. Emily, alam ko na malaki yung pagkukulang ko sa'yo. Pero nandito na si Papa. Iintindihin kita. Huwag kang mag-alala. Pwede mo akong sabihan ng kahit na ano. Pagpapalakas ng loob ni Roger. Doon ay nagsimula ng bumuwas ang luha ni Emily. Kinuwento niya kay Roger kung paanong naging mahigpit ang kanyang nanay sa kanya simula noong mawala siya. Hirap na ako pa. Pakiramdam ko, sobrang naging impyerno yung buhay ko simula nang nawala ka. Pakiramdam ko, hindi ako dumaan sa pagiging isang bata. At ngayon, 13 anyos na ako. Magdadalaga na. Pero hindi ko man lang maranasan yung mga dapat nararanasan ng batang katulad ko. Naiiyak na wika ni Emily. Niyakap naman siya ng kanyang tatay. Huwag kang mag-alala anak. Nandito na ako ngayon at sisiguraduhin ko na wala nang makakapigil sa mga gusto mo. Gagawin natin ang kahit na anong gusto mo. Tutulungan kita sa nanay mo. Saad ni Roger na nagpalakas naman ng loob ni Emily. Talaga po pa? Gagawin niyo po yun? Namamanghang wika ni Emily. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may taong tatayo para sa kanya. Oo anak, sagot ni Roger sabay yakap sa anak. Makalipas ang ilang mga linggo ay napapansin ni PB na sobra nang nagiging malapit ang mag-ama sa isa't isa. At para sa kanya ay hindi ito magandang bagay. Dalagitan na kasi ang anak niya at iniisip niya na hindi naman matinong lalaki si Roger. Iniisip niya na hindi niya na ito kilala sa loob ng 7 taon na nawala ito. Kaya naman, nasira na rin ang tiwala niya sa lalaki. Hanggang sa isang gabi, habang nagtatawanan sa kusina si Roger at ang kanyang anak na si Emily, ay tinawag ni PB ang kanyang anak para pribado silang mag-usap. Emily, ano bang ginagawa mo? Sobra ka nang nagiging malapit dyan sa tatay mo ah. Oo, tatay mo yan pero lalaki pa rin yan. Hindi ka dapat maging close ng ganyan sa kahit na sinong lalaki. Diba ay naman yung binilin ko sa'yo mula bata ka? Saad ni PB. Pero ma, papa ko siya. At saka diba ikaw na rin pong nagsabi na magkaugali kami ni papa? Kaya siguro nagkakaintindihan kami. Pagtatanggol naman ni Emily. Pero hindi ito tinanggap ng kanyang nanay. Emily, hindi porket mas matanda ka na ngayon, matututo ka ng sumagot-sagot sa akin. Ang sinabi ko, hindi ka dapat maging close dyan sa tatay mo. Kung ayaw mong masira yung pamilya na to, sundin mo na lang ako. Pagmamanipula ni PB sa anak. At katulad ng maraming mga pagkakataon ay walang nagagawa si PB sa tuwing ginaganito siya ng kanyang nanay. Pero ang hindi nila alam ay narinig pala ni Roger ang buo nilang pag-uusap. Kaya naman pribado rin kinausap ni Roger ang kanyang anak na si Emily. Nak, ngayon naiintindihan ko na. Mas naiintindihan ko na ngayon yung pinagdadaanan mo sa nanay mo. Huwag kang mag-alala, ganito na lang. Hindi mo kailangang sundin yung sinabi niya sa'yo kanina. Kakausapin ko na lang siya. Ipapaliwanag ko sa kanya na may mali sa ugali niya. Akong bahala, huwag kang mag-alala ha. Ngiting wika ni Roger sa anak. Niyakap naman siya ni Emily at nagpasalamat. Salamat pa. Nga pala, pwede mo bang banggitin kay mama na magkakaroon kami ng prom party? Lahat po kasi ng kaibigan ko sasama doon eh. Pero siguradong hindi na naman po ako papayagan ni mama. Malungkot na wika ni Emily. Akong bahala anak. Saad ni Roger habang tinatapik ang ulo ng anak. Pagkatapos nilang kumain ay pribado rin kinausap ni Roger si PB. PB, ano na bang nangyari sa'yo? Alam ko naman yung naging pagkukulang ko. Pero parang masyado ka naman natang nagiging stricto dyan sa anak mo. Pagbigyan mo siyang maranasan yung mga bagay-bagay sa mundong to. Hindi naman masama yun, hindi pwedeng kinukulong mo na lang siyang lagi. Diretsahang saad ni Roger. At anong karapatan mo para pagsabihan ako ng ganyan?
Sagot naman ni PB. Simula nung iniwan mo kami, Roger, wala ka ng karapatan sa pamilyang to. Papalakihin ko yung anak ko sa kung ano yung paraan na meron ako. Hindi sa paraan na sinasabi mo. Pagmamatigas ni PB. PB, binihag ako ng mga rebelde. Hindi ka ba masayang buhay pa ako ngayon? Hindi mo ba maintindihan yung pinagdaanan ko para makarating dito? Nakikita mo ba yung paa ko? Wala na akong binti, PB. Hanggang ngayon ba magmamatigas ka pa rin? Seryosong saad ni Roger habang mahigpit na hinahawakan sa balikat ang kanyang asawa. Roger, bakit ako yung sisisihin mo? Baka nakakalimutan mo. Ikaw yung namili na maging sundalo. Matagal mong pinaglaban sa akin na gusto mong maging sundalo. Anong karapatan mo na isisi sa akin kung anong nangyari sa'yo? Alam mo na malaki ang posibilidad na mangyari yan sa'yo pero pinagpatuloy mo pa rin. Munti ka nang mawala ng tatay yung anak natin. At ikaw ang dahilan nun. Ikaw ang may kasalanan lang lahat ng nangyayari sa pamilya natin. Wala kang karapatan na isisi sa akin kahit ang pinakamaliliit na bagay na nangyayari ngayon. Kasi ikaw ang punot dulo ng lahat ng to, huwag mong kalimutan. Panunumbat naman ni PB. Sa mga pagkakataong ito ay wala nang naisagot si Roger. Alam niya naman na may punto ang kanyang asawa. Pero hindi naman na tama ang ginagawa nito sa kanilang anak. Sige, isisi mo na sa akin ang lahat. Alam ko na pinaglaban ko na gusto kong maglingkod sa bayan. At nagawa ko yung gusto ko. Kung maulit-ulit yung panahon, gagawin at gagawin ko pa rin to. Maglilingkod ako sa bayan hanggat hindi ko na kaya. Pero sa ngayon, kaya pa nating ibigay yung best natin para sa anak nating si Emily. Magkakaroon sila ng prom party sa susunod na linggo. Ayaw ko mabalitaan na pagbabawalan mo ang anak natin na pumunta dun. Naiintindihan mo? Seryosong saad ni Roger na tila ba ay ayaw niyang makarinig ng rason mula sa kanyang asawa. Bago pa magsalita si PB ay tumalikod na si Roger at lumabas sa kwarto. Nakita niya na nag-aabang sa kanya ang kanyang anak na si Emily. Na tila ba na-excite ito sa resulta ng kanilang pag-uusap. Ano pa? Anong sabi ni Mama? Pumapayag na ba siyang sumama ako sa prom? Nakangiting saad nito. Ano ka ba? Akong bahala dun sa nanay mo. Wala yung magagawa sa akin. Bukas na bukas din bibili tayo ng gown mo na susuotin sa susunod na linggo. Gusto mo? Masayang pagbabalita ni Roger na labis namang ikinatuwa ng kanyang anak na si Emily. Kinabukasan din ng araw na iyon ay namili ng pinakamagandang pulang gown ang batang si Emily. Ito ang gown na lagi niyang tinitignan sa tuwing pumupunta sila sa mall ng kanyang nanay pero hindi niya magawang mabili ito dahil sa pagiging istrikto ni PB sa kanya. Dumating na nga ang araw ng prom kung kailan sana masusuot na ni Emily ang gown na pinakahinihintay niyang masuot. Pero laking gulat niya nang makita ang kanyang nanay na nilalagay sa aparador ang gown niya. Ma, kala ko pumayag ka na. Mamayang gabi na yung prom ko. Ano pong susuotin ko kung itatago niyo yan? Malungkot na saad ni Emily sa nanay niya. Pero tulad ng inaasahan ay walang pakialam si PB sa nararamdaman niya. Sino man nagsabing pumayag ako? Papa mo lang yung pumayag. Ni hindi niya nga man lang ako tinanong kung papayag ako. At ngayon sinasabi ko sa'yo, hindi ka pupunta sa prom. Hindi ka makikipagsayaw sa kung sino-sinong lalaki na intindihan mo. Sige na, bumalik ka na sa kwarto. Utos nito sa kanyang anak na nagdulot para mapaiyak si Emily sa harapan niya at tumakbo papalayo. Unang hinanap ni Emily ang kanyang tatay para isumbong dito kung ano ang ginawa sa kanya ni PB. Naabutan niya itong natutulog pa sa kama. Kaya naman agad siyang pumunta dito at niyakap ang tatay niya habang umiiyak siya. Nagising si Roger sa pagluha ng kanyang anak. O Emily, mamaya na yung prom mo, bakit umiiyak ka pa? Maligo ka na para masuot mo na yung gown na binili natin. Pag-aalalang wika ni Roger sa umiiyak niyang anak. Si Mama, tinago ni Mama yung gown ko. Wika nito. Ano? Bakit niya naman gagawin yun? Teka nga. Tatayo na sana si Roger nang bigla siyang pigilan ng anak niya. Wag na po pa, hindi na lang po ako pupunta sa prom. Ayoko na pong magkagulo pa dito sa bahay dahil sa kagustuhan kong makapag-prom. Malungkot na saad ni Emily. Hayaan niyo na lang po muna ako dito pa. Ayoko pong makita si Mama. Ayoko pong lumabas sa kwarto niyo. Dagdag pa ng bata. O sige nak, dito ka muna. Pero pupunta ka sa prom, akong bahala sa nanay mo.
Wika ni Roger sabay yakap sa anak. Nung mapagkakataong ito ay hinalikan ni Emily ang tatay niya sa pisngi at nagpasalamat. Salamat po pa. Matagal ko pong hinintay na may naiiyakan po ako sa tuwing ginaganito ako ni mama. Saad ni Emily nang biglang makarinig sila ng sigaw. Sigaw ito mula kay PB. Anong ginagawa niyong dalawa? Saad ng babae sa kanila. Pero hindi na nakapagpaliwanag pa si Roger at agad na kinuha ni PB ang kanyang anak palabas sa kwarto. Walang hiya ka, Roger. Ipapakulong kita. Pananakot niya pa sa lalaki. Ang buong akala ni PB ay pinagsasamantalahan ni Roger ang kanilang anak, pero talaga namang nagkakamali siya. Sa pagkakataong ito ay hindi na kinaya pa ni Emily ang sama ng loob na nararamdaman niya sa kanyang nanay at tuluyan na siyang sumabog. Bitawan mo ako, ma. Saad nito nang makalabas na sila sa kwarto ng tatay niya. Pagkatapos ay bumalik siya kay Roger. Sumusobra ka na, ma. Kahit si Papa pag-iisipan mo ng masama. Ikaw naman yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kung bakit kailangan ko pang umiyak sa harap ni Papa sa lahat ng pinagagagawa mo sa akin. Simula nung makabalik si Papa, doon ko lang umpisang naranasan na maging malaya sa buhay. Pero maging yung prom ko, pagbabawalan mo pa ako. Binalan ako ng magandang gown ni Papa para suotin ko mamayang gabi, pero nung ginawa mo, pati yun pinagkait mo sa akin. Mula bata ako, maraming mga bagay na ang pinagkait mo sa akin, hindi mo ba nakikita? Hindi ako nagkaroon ng kaibigan hanggang ngayon. Dahil maski yun, ayaw mong maranasan ko. Tapos maski ang pagkakaroon ng isang tatay, ayaw mo ring maranasan ko. Bata pa ako, oo, pero parang mali naman na yung pinagagagawa mo sa akin. Pagtatanggol ni Emily sa kanyang sarili at sa kanyang tatay. Wala namang nagawang makapagsalita matapos nun. Ganito na lang, ma. Kung gusto mo naman pala na ikaw yung kumokontrol sa buhay ko, mas mabuti na lang na umalis kami ni Papa dito. Kung hindi mo kayang mapatawad yung nagawa ni Papa na pag-iwan sa atin noon, pinapangako ko sa'yo, hindi rin kita mapapatawad sa lahat ng nagawa mo sa akin. Sa lahat ng mga bagay na pinagkait mo sa akin, hindi ko rin yung malilimutan. Mamaya rin, aalis kami ni Papa. Magpapakalayo-layo kami dito para wala ka nang maging problema sa buhay mo. Dagdag pa ni Emily na talaga namang ikinagulat ni PB. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na nakapagsalita pa ang babae. Narinig mo yung anak mo, PB. Sa pagkakataong ito, siya naman yung dapat mong pakinggan. Sumobra ka na. Seryosong saad ni Roger at sinara na ang pinto. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng breakdown si PB. Naiyak siya dahil napagtanto niya na sumobra na nga siya sa kanyang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkaganito, pero sa wakas, nakita niya na ang pagkakamali niya dahil nagawa ng may pagtanggol ni Emily ang kanyang sarili sa kanya. Hindi alam ni PB na ito lang pala ang hinihintay niya, na may taong magpapamukha sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Kaya naman, ilang mga minuto ang makalipas ay kumatok si PB para manghingi ng kapatawaran sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Pinangako niya sa mga ito na mas magiging mabuting asawa at nanay na siya para sa kanila. Pinangako niya rin na kakalimutan niya na ang nakaraan at hahayaan ng lumambot ang matigas niyang puso. Hindi akalain ni Emily na sa pamamagitan lamang ng pagtatanggol niya sa kanyang tatay ay tuluyan niyang mapapabago si PB. Maya-maya pa ay tinulungan na siya ng kanyang nanay na mag-ayos para sa darating niyang prom. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naranasan ni Emily na meron siyang nanay. Naging masaya ang gabi para kay Emily. Sobrang daming lalaki ang gustong maisayaw siya at lahat ng ito ay pinagbigyan niya. Hindi niya alam sa sarili niya na ganito pala siya kasikat sa kanilang eskwelahan dahil hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na makasalamuha sa kanila. Pagkatapos ng prom, ay nakita niya na naghihintay si Roger kasama ang kanyang nanay na si PB sa loob ng sasakyan na nakasuot din ng isang magandang kasuotan. Oh ma, pa, bakit ang gagara din ng mga suot niyo? Pagtatakang wika ni Emily nang makalapit na siya sa sasakyan. Well, ito yung kauna-unahan mong prom. Sagot ni Roger at napatingin sa kanyang asawang si PB. Kaya yun, napagdesisyon na namin ng mama mo na mag-dinner date naman tayong tatlo. Gusto ring makabawi ng mama mo sa'yo. Ngiting wika ni Roger habang kinukurot ang pisngi ng kanyang anak. Talaga po ba, ma? Okay lang po.
Tanong naman ni Emily. Tumango naman si PB. Oo, okay lang. Gusto mo magsama ka pa ng kaibigan mo? Sagot nito. Ito na yata ang pinakamasayang araw para kay Emily dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niyang buo na ang kanilang pamilya.